Magdamag na hindi umuwi ang asawa ni Norman na si Rosing. Ang paalam nito ay papunta sa kanyang tiyahin na may sakit na nakatira sa kabilang baryo. Siya ang mag-aalaga sa matanda at babalik na lamang kinabukasan. Maagang nagising si Norman para maghanda ng kanilang almusal habang natutulog pa ang anak na si Toto. Kailangang handa na ang pagkain nila bago pa dumating ang asawa. Tapos na sa pagluluto ang lalaki. Sinangag, itlog at tuyo ang kanyang inihanda. Naghiwa na rin siya ng sariwang kamatis at sinamahan pa yon ng sibuyas. Yun kasi ang paborito ng kanyang asawa na pinapartner sa pritong tuyong isda. Saglit na naupo si Norman para hintayin ng asawang alam niyang pauwi na ng umagang yon. Subalit nagulat ang lalaki at muntik nang mahulog sa bangko na kinauupuan nang marinig niya ang pagtawag sa pangalan niya ng isang lalaki. Nagmamadali yun na tila ba may mahalagang sasabihin sa kanya. Lumabas siya ng bahay. Nasa muka ng lalaking tumawag sa kanya ang hindi maipaliwanag na ekspresyon ng muka. Pero hindi kagad masabi kay Norman ang dapat nitong sabihin. Teka, ano ba yung sasabihin mo? Sa pautal-utal na pagsasalita ay nasabi rin ng lalaki ang dapat niyang ipaalam kay Norman. Hindi agad nakapagsalita at tila hindi niya kayang tanggapin ang ibinalita sa kanya ng lalaking kaharap. Hindi totoo yan! Hindi totoo ang sinasabi mo! Hindi makapaniwala si Norman. Ayaw tanggapin ng kanyang isip, lalo na ng kanyang puso, ang nalamang balita. Gusto niyang isipin na isang masamang panaginip lamang yun. Isang bangungot na walang katotohanan. Subalit pinatotohanan yun ng lalaking nagbalita sa kanya. Niyaya pa niya si Norman para makita ang kanyang sinabi. Pero ayaw pa ring tanggapin yun ng puso at isipan ni Norman. Hindi totoo na patay na ang asawa niya. Natagpuan sa kawayanan, nawakwak ang dibdib at nawawala ang mga lamang loob. Kaya lamang alam niyang hindi gawa-gawa ang balitang dala ng lalaki. Hinila nito si Norman upang isama siya sa lugar kung nasaan ang katawan ni Rosing na wala ng buhay. Hindi kayang tignan ni Norman ang kalunos-lunos na kalagayan ng patay na asawa. Walang maririnig na anumang sigaw o iyak mula kay Norman. Subalit walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata ng sandaling yun. Galit ang kanyang nararamdaman sa kung sino mang pumatay sa kanyang asawa. Samot-sari ang naging opinyon at sinasabi ng mga kalugar ni Norman sa sinapit ng kanyang asawa. Sinasabi ng iba, nakagagawan daw yun ng mga sindikato. May nagsasabi ding masasamang nilalang na kampo ng dilim ang responsable sa naging kamatayan ni Rosing. Maging ang mga alagad ng batas ay walang masabi kung sino nga ba talaga ang may kagagawan ng mga nangyari. Blanko rin sila sa impormasyon. Yun ang lalo pang ikinasama ng loob ni Norman. Walang pwedeng sisihin. Walang maaaring paghigantihan. Awang-awarin ang lalaki sa kanyang anak na halos hindi kumakain mula nang mamatay ang asawa. Dahil alam niya kung gaano ka-close ang mag-ina sa isa't isa. Kapag nakikita ni Norman na umiiyak sa isang tabi ang anak na si Toto, ay parang dinudurog ang puso niya. Kaya nga lang ay wala siyang magawa. Ayaw na niyang maalala pa ang lahat. Napakasakit nun. Kaya nagdesisyon siyang iwan na lamang ang lugar na yon. Kailangan silang lumayo ng kanyang anak na si Toto. Doon sa lugar na maaari siyang makalimot at makapagsimulang muli ng panibagong buhay. Kagat na ang dilim nang dumating si Norman at ang anak niyang si Toto
sa probinsya ng Pangasinan. Bumaba ang mag-ama sa tricycle na naghatid sa kanila sa bahay ng kanyang tiya Carmen. Kapatid siya ng tatay ni Norman na matagal nang patay. Bitbit ang dalawang malalaking bag na ang tanging laman ay mga damit nila. Tay, dito na po ba tayo titira? Oo anak. Bakit ayaw mo bang tumira dito? Kasama ang Lola Carmen mo? Hindi naman po, Tay. Nakakalungkot lang po dahil iniwan na natin ang bahay natin sa Bulacan. Kasi anak, ayoko na rin kasing maalala pang nangyari doon. Dahil sa lugar na yon, namatay ang nanay mo. Yun ang pangunahing dahilan ng pag-iwan ni Norman sa kanilang bahay sa Bulacan upang takasan ang masaklap na pagkamatay ng asawang si Rosing. Meron ngang nakapagsabi doon na kagagawan daw yun ng isang sindikato, yung bang kumukuha ng lamang loob ng biktima upang ipagbili. Subalit iba ang hinala ni Norman dahil para sa kanya ay posibleng kagagawan yun ng isang halimaw. Maaari ding isang uri ng aswang ang pumatay at kumuha sa lamang loob ng kanyang asawa. Kaya nga lamang walang makapagsabi ng tunay na dahilan. Hanggang sa natapos ang alaalang yun at ramdam ni Norman ang sakit. Subalit, kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak. Halika na anak, damputin mo na ang dala mong bag at kanina pa tayo hinihintay ng Lola Carmen mo. Yung bahay po na may nakatanim na malaking puno sa paligid? Yung po bang bahay ni Lola Carmen? Oo, tama ka Toto. Mahilig kasi magtanim ang Lola Carmen mo. Tara na po, Tay. Saka medyo nagugutom na rin po ako eh. Ako rin naman anak. Nako, tiyak na may masarap na pagkaing inihanda sa atin ang Lola Carmen mo. Tara na. Dinampot na ni Toto ang bag na ibinaba niya kanina at sumunod na siya sa kanyang tatay na nauna ng lumakad patungo sa bahay na kanina pa nila natatanaw. Sinalubong sila ni Aling Carmen nang makita sina Norman at Toto. Aba, mabuti naman at dumating na kayo mag-ama. Kanina pa ako nag-aabang sa inyo. Mano po, Lola Carmen? Kaawaan ka na Diyos, Apo. Ang laki mo na, Toto, ah. Nung bumisita ako sa inyo sa Bulacan, abay 4 na taon ka pa lamang noon. Malamang hindi mo na maalala. Opo, hindi ko na po maalala. Tiyang, pasensya na po kayo kung makakaabala po kami ng anak ko dito sa inyo. Ano pang sinasabi mo, Norman? Ariin mo sa inyo ni Toto ang bahay na to. Saka nag-iisa lamang naman ako sa buhay. Kaya nga masaya ako na naging desisyon mo na dito muna kayo pipirme. Mainam yon. Meron akong makakasama. Naku Tiyang, maraming salamat po. Sandali lang, Norman. Mamaya na lang tayo magkwentuhan at ipaghahanda ko kayo ng makakain. Masama ng tingin sa akin ni Toto. Mukhang gutom na. Opo, Lola Carmen. Gutom na po talaga ako. Nag-aaway na nga po yung mga bituka kong maliliit tsaka malalaki. Abay, ganun ba? O, sige. Itabi nyo na muna riyan ang mga daladalahan nyo at nang makakain na kayo. Naghanda ng pagkain ang matandang babae. Dahil pagod at gutom sa biyahe ang mag-ama, kaya halos maubos ang inihandang pagkain ni Aling Carmen. Pagkatapos kumain, ay itinuro na nito ang magiging kwarto ng mag-ama. Ipinasok nila roon ang kanilang dalang gamit. Hindi na inabala pa ni Aling Carmen sina Norman at Toto. Kahit gusto niyang makipagkwentuhan sa mga ito. Alam niyang may bukas pa naman, kaya saka na lang niya gagawin yun. Ang mahalaga ngayon ay makapagpahinga ang mag-ama. Unang gabi nina Norman sa bahay ng kanyang tiya Carmen. Pagod sila sa mahabang biyahe,
pero ayaw dalawin ng antok ang lalaki. Samantalang ang anak na si Toto ay kanina pa natutulog at may paghilik pa ang bata. Napasulyap siya sa rilong nasa kanyang braso. Mag-aalas 12 na ng gabi. Tahimik na ang lugar na yon. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Bahagyaring maririnig ang banayad na tunog ng alon sa dalampasigan. Malapit sa dagat ang bahay ng kanyang tiya Carmen at pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan ng asawa ng kanyang tiya nung nabubuhay pa ito. Dahil ayaw dalawin ng antok si Norman, kaya naisipan niyang lumabas muna ng bahay. Mula sa pagkakaupo sa kama, ay tumayo ang lalaki at tinungo ang pintuan palabas ng kanilang kwarto. Malamig ang simoy ng hangin sa labas. Marahan siyang naglakad papunta sa tabing dagat. Habang naglalakad, ay bumabaon sa buhangin ang kanyang talampakan. Noon lamang niya naalala na hindi pala siya nakapagsuot ng tsinelas. May kakaibang dating sa kanya ang paglalakad sa malambot at pinong buhangin. Bumabalik sa kanyang alaala ang panahon ng kanyang kabataan na mas gusto nilang magpipinsan na walang sapin sa paa habang naghahabulan sa dalampasigan. Saglit na dumaloy sa alaala ni Norman ang kanyang kabataan. Napapangiti siya habang naglalakad. Subalit naputol ang kanyang mga alaala nang makarinig siya ng isang himig. Isang musikang napakasarap sa kanyang pandinig. Wari bang hinihili siya ng musikang wala namang maririnig na titik. Ang himig ng musika na kanyang naririnig ay tila nanuot sa kanyang damdamin. May hatid yung kasiyahan sa kanyang puso. Kaya ang naging reaksyon ng kanyang utak ay sundan ang sinasabing pinagmumulan ng himig na yon. Iniakbang ni Norman ang kanyang mga paa para sundan ang pinagmulan ng musika. Madilim ang gabi, subalit ang liwanag ng bilog na buwan ay sapat upang tanglawan ang kanyang nilalakaran. Patungo si Norman sa mabatong bahagi ng tabing dagat. Habang papalapit siya sa lugar kung saan nanggagaling ang naririnig niyang musika, ay lalo yung nanunuot sa kanyang damdamin. Tila ang isipan ni Norman ay ganap na rin nilunod ng musikang kanyang naririnig. Nagpatuloy siya sa pagakbang, papalapit sa mabatong lugar. Subalit, bago pa siya makarating sa lugar na yon, ay may tumawag sa kanya. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Saan ka pupunta, ha? Napahinto sa paglalakad si Norman dahil sa kanyang narinig na boses ng isang lalaki. Sa paghinto niya, ay iginala ang kanyang mga mata. Napakunot ang kanyang noo. Hindi niya rin maalala kung bakit naroon siya sa lugar na yun. Teka, ba't ako nandito? Anong nangyari sa akin? Nagtataka si Norman. Napansin yun ng lalaking nakakita sa kanya. Lumapit ang lalaki at namangha pa ito nang makilala siya. Uy! Ikaw nga yan, kaibigan! Norman? Lucio? Oo! Ako nga to, si Lucio! Yung kababata mo! Walang iya ka. Akala ko kung sino ka. Natakot mo ako. Nagbakasyon ka pala dito sa Barrio Biak na Bato. Dinalaw mo ba ang Tia Carmen mo? Hindi, Lucio. Kundi magtatagal kami rito ng anak ko. Talaga? Mabuti naman at naisipan mong manatili mo na rito. Ano kasi? Maabang kwento, kaibigan. Siya nga pala. Nagtataka ako kung bakit ako napunta dito. Dito malapit sa dalampasigan. Teka. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung paano ka nagpunta rito? Hindi nga. Kasi naalala ko lang lumabas ako ng bahay ng tiyahin ko para magpahangin. Dahil hindi ako dalawin ng antok eh. Tapos, yun na. Biglang nandito na ako. Kung ganun,
Tama pala yung kutob ko kanina. Naglalakad ka nang wala sa sarili. Tulala ka naglalakad tapos papunta ka pa sa may mabatong lugar. Lugar na pinagbabawalang puntahan ng kahit na sino. Ano ka mo? Bawal puntahan? Aba bakit? Dahil delikado. Saka ko nasasabihin sa'yo, baka mamaya may makarinig pa sa akin. Mahirap na. Baka kung mapano pa ako. Pero kung totoo yung sinasabi mo, Lucio, salamat, Chong. Pinigilan mo ako. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Tapos nalaman ko pang ikaw pala si Norman na kaibigan ko. Kaya naisip kong tama ang ginawa kong pansinin ka at pigilan ka. Salamat, kaibigan ha. Mabuti pa. Samahan na lamang kitang umuwi. Sige, mabuti pa nga. Sabay na tayo. At baka nagising si Chang at hinahanap ako. Magkasabay nang umalis ng tabing dagat ang magkababata. Nang mapatapat na si Norman sa bahay ng kanyang tiyahin, ay pumasok na ito ng bahay. Naiwan naman si Lucio na ipinagpatuloy ang paglalakad dahil may 1 kilometro pa ang kanyang lalakarin bago marating ang kanyang bahay. Nang pumasok na ng bahay si Norman, ay walang sumita sa kanya. Ibig lang sabihin ay tulog pa rin ang kanyang tiya Carmen. Maging ang anak niyang si Toto ay nahihimbing pa rin. Naglinis siya ng kanyang paa na dinikitan ng buhangin saka tumabi sa anak na natutulog. Tila nakatulong sa kanya ang himig na kanyang narinig sa may tabing dagat, kaya agad siyang hinila ng antok at agad na nakatulog. Inabukasan, magaan ang pakiramdam ni Norman nang siya ay magising. Sumulyap sa lugar na hinigaan ng anak. Wala na roon si Toto. Gising na ang bata, kaya bumangon na rin siya. Iniligpit niya ang unan at kumot na kanilang ginamit at lumabas na siya ng kwarto. Dinatnan niya na nag-aalmusal na sina Toto at ang kanyang tiyahin. Oh, gising ka na pala, Norman. Sabayan mo na kami ng anak mo. Nakapagpakulo na ako ng kape at mainit pa yon. Kumuha ka na lang. Hindi instant na kape ang gamit ng kanyang tiya, kundi kaping barako na pinakukuluan. Kumuha siya ng basong yari sa lata at doon ibinuhos ang kape na nasa takure. Sa amoy pa lang ng kape ay tila nagising na kagad ang diwa ni Norman. Matagal na rin siyang hindi nakakaamoy ng ganong kape. Dinampot niya ang pinaglalagyan ng kape at sumalo sa anak at tiyahin na nag-aalmusal. Nilagang hinog na saging at kamote ang inihandang almusal ng kanyang tiya. Bagay na bagay yun sa mainit na kapeng barako. Napansin niya na kumakain ng nilagang saging si Toto at sinasabayan pa ito ng paghigop sa kapeng barako. O ano, masarap ba anak? Opo, Tay. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganitong almusal, pero nagustuhan ko po. Maraming ang nakakain ng anak mo eh. Maigi naman at nagustuhan niya. Hindi po pihikan sa pagkain si Toto, Tia Carmen. Kaya nga, bagay talaga sa kanyang manirahan dito. Malamang itataba siya kung ganyang hindi maarte sa pagkain. Ang sarap nga po ng pagkain inihanda nyo, Lola Carmen eh. Habang nagsisimula ng mag-almusal si Norman, ay napatanong ang matandang babae sa kanyang pamangkin. Norman, matanong nga kita. Lumabas ka ba ng bahay kagabi? Bakit po, Chang? Naramdaman ko kagabi na may nagbukas ng pinto. Kaya naisip ko na ikaw yon. Hindi na ipinagkailapa ni Norman ang tungkol dun. Sinabi niya ang totoo na lumabas nga siya kagabi para magpahangin. Kaya lang po, Chang, bakit po ganun? Ano kasi, parang may kakatwang nangyari po sa akin kagabi. Buti na nga lang po't nakita ko ng kababata akong si Lucio. May narinig kang himig kagabi. Tapos, sinundan mo. Parang ganun nga po, Chang. Diyos ko po, naloko na. Ano pong naloko na? Bakit po, Chang? Ano po ba yun? Nagbalik siya, Norman.
Pagkatapos ng 20 taon, ay nagbalik na naman siya. Sino po nagbalik, Chang? Ang nilalang na nagmamay-ari ng tinig na iyong narinig. Isang tinig na nanghahalina dahil sa kanyang magandang hibig. Tama po kayo, tiya. Pero, sino po ba yun? Isang nilalang na iniiwasang makita at kinatatakutan. Yun nga po. Sino nga po ba yun? Bakit po siya iniiwasan at kinatatakutan? Dahil isa siyang sirena. Ano po? Sirena? Totoo po ba yun, Chang? May sirena po sa lugar na to? Pero hindi siya katulad ng sirena na iniisip mo, Norman. Kundi pambihira siya. Isang kakaibang sirena. Tinatawag siyang sirenang aswang. Nagulat si Norman sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang tiya Carmen. Dahil noon lang siya nakarinig ng ganong kwento. Isang sirenang aswang. Paano nangyari yon na ang isang sirena ay magiging aswang? Katanungan na lalong nagpagulo sa isipan ni Norman. Subalit nagkaroon siya ng interes. Bukod kay Norman, maging ang kanyang anak na si Toto ay interesado sa kwento tungkol sa sirenang aswang. Nag-usisa ito sa kanyang lola Carmen. Ano ba gusto mong itanong, Apo? Lola Carmen, yung tungkol po dun sa sirenang aswang, Anong gusto mong malaman? nakita niyo na po ba siya? Ano pong itsura niya? May mga nakakita na sa kanya. Pero karamihan ay mga mangingisda. Kaya lagi, matagal na ang panahon yon. Sa kapatay na sila. Ang kwento kasi nila tungkol sa sirenang aswang ay nagpapakita lamang ito tuwing ika-20 taon. 20 taon? 20 years po ba yon, Lola? Tama ka, Apo. Naku, ang tagal pala. Posible ngayon ang ika-20 taon mula nang huli siyang magpakita. Gusto ko po siyang makita, Lola. Abay, loko kang bata ka. Napakadelikado ng gusto mo. Hindi pwede. Bakit naman po? Ang kwento kasi ay may nangyayaring hindi maganda sa kung sino mang makakakita sa sirenang aswang. Maaari siyang mamatay o kaya masiraan ng ulo. Naku po, nakakatakot po pala. Ayoko na. Kaya nga, hindi rin gusto ng mga mangingisda dito sa baryo Biak na Bato na makita ang sirenang aswang. Kasi nga, ayaw nilang mapahamak sila. Ayoko na rin po. Nakakatakot po pala. Kaya nga kalimutan mo na ang tungkol sa nilalang na yon, Apo. Nagpunta kayo rito sa Pangasinan para kalimutan yung nangyari sa inay mo. Hindi para may masamang mangyari sa inyo ng tatay mo. Nakatingin lamang si Toto sa matandang babae habang nagpapaliwanag. Tama naman ito dahil nga kailangan nilang makalimutan ang masaklap na sinapit ng kanyang ina. Dapat na nilang tanggapin upang ipagpatuloy ang buhay nila ng kanyang ama. Dahil matagal ding panahon bago nakabalik sa probinsyang yun si Norman, kaya naglakad-lakad siya ng umagang yun. Nais niyang balikan at sariwain ang mga lugar na dati niyang paboritong puntahan. Nagawi siya sa bahay ng kababatang si Lucio. Tinawag siya ng kababata at nagkaroon sila ng konting kwentuhan. Minsan pa ay napag-usapan nila ang tungkol sa nangyari nung nakaraang gabi lang. Alam mo, Chong, buti talaga nakita kita eh. Totoo ba ang sirenang aswang, Lucio? Hindi ko masasabing totoo dahil hindi ko pa rin nakikita. Pero di ko rin pwedeng sabihin na walang katotohanan yun. Dahil naging bali-balita na may nakakita na sa sirenang aswang. Yun nga lang, wala na sila. Dekada na rin kasing nakalipas eh. Siya kaya yung narinig kong umaawit?
Pwedeng oo, pwede rin namang hindi. Sa dalilan, Chong ha. Pansin ko lang ha. Parang interesado ka sa serenang aswang. Hindi naman, Chong. Kaya lang, para bang may kung anong nagsasabi sa akin na dapat ko siyang makita. Seryoso ka, Chong? Binabalaan kita, delikado yun. Kung mahal mo pa ang buhay mo, wag mo na lang pangarapin. Saka kawawa ang anak mo kung pati ikaw ay mawawala. Para mo namang sinabi na ikakamatay ko kapag nakita kong nilalang na yun. Kasi nga yun ang posibleng mangyari sa'yo. Hindi ka ba naniniwala? Ewan ko, Chong. Payo ko lang sa'yo ha. Para na lang sa anak mo. Kalimutan mo ang tungkol sa serenang aswang. Hindi nagbibiro, kundi seryoso ang kaibigan ni Norman sa mga naging paalala nito. Kaya nga lang, may bahagi ng isipan ng lalaki na nag-aasam na makita ang nasabing nilalang. Lalo na't mula nang mapakinggan niya ang himig na yon sa tabing dagat, ay hindi na mawala-wala sa kanyang alaala. Kapag nag-iisa si Norman, ay tila ba naririnig niya ang musikang yon na totoong nanunuot sa kanyang isipan. Kung anumang hiwagang meron yon, ay siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Nang sumunod na araw, ay maagang gumising ng umagang yon si Aling Carmen. Papunta siya sa dagat upang bumahagi o bumili ng sariwang isda sa mga mangingisdang maagang dadaong. Naglalakad siya papunta sa dagat nang makita niya ang pagtatakbuhan ng ilang kabataan at mga kapitbahay. Ano kayang nangyayari? Bakit sila nagtatakbo at patungo sa tabing dagat? Hinarang niya ang isang kapitbahay na patungo rin sa direksyon na pinuntahan ng mga lalaking tumatakbo. Sandali lang. Ano bang meron? Bakit parang natataranta ang ilang kapitbahay natin? May natagpuan dalawang lalaki. Parehong mangingisda at patay na raw. Ano ka mo? Saan? Doon po, sa may batuan. Pero hindi raw taga rito sa baryo natin ang dalawang mangingisda, kundi taga ibang lugar daw. Sino raw ang may kagagawan? Sino raw ang pumatay? Ang narinig kong sinabi ng isang lalaking papunta doon ay biktima raw ng sirenang aswang. Diyos ko, Panginoon! Talaga nga yatang nagpakita na naman ang nilalang na yon. Tama kayo, Aling Carmen. Pagkatapos ng ilang dekada ng pananahimik ng ating baryo, heto na naman. Nakakatakot na talaga. Totoo po yan, Aling Carmen. Kaya lamang, mahirap kalaban ng nilalang na yun eh. Ang tungkol sa natagpuang bangkay ng dalawang mangingisda sa may batuan ay agad na kumalat sa buong baryo. Agad din itong nalaman ni Norman, maging ng kanyang anak. Tay, umuwi na lang po kaya tayo. Oh, biglang-bigla naisip mong umuwi ah. Kasi po tay, nakakatakot po dito sa baryo ni Lola Carmen eh. Anak, siguro may atraso yung mga mangingisdang pinatay. Saka isa pa, hindi na tayo pwedeng bumalik pa sa Bulacan. Yung bahay natin doon, naipagbili ko na rin. Dito na po talaga tayo, ibig sabihin? Ganun na nga anak. Saka ba't ka naman matatakot? Salbahing bata ka ba? May kasalanan ka ba? Hindi po. Mabait po ako eh. Oh, ganun naman pala eh. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Saka kasama mo si tatay. Siyempre, hindi kita pababayaan, di ba? Dahil sa nangyari, ay nabahala na rin ang kapitan ng baryo na si Chairman Berong. Hindi simpleng bagay yon, sapagkat maghahatid yun ng takot sa kanyang mga nasasakupan. Bagamat unang pagkakataon yun, pagkalipas ng halos 2 dekada. Dapat siguro ay magkaroon tayo ng pagraronda tuwing gabi. Babantayan po natin yung batuan doon po sa may tabing dagat. Pwedeng ganun ang gawin natin, Lucio. Pero Chairman, hindi po yun ligtas sa magbabantay. Kasi nga paano kung yung magiging bantay doon ang mapatay ng sirenang aswang? Di po ba sabi-sabi nga ay mga kalalakihan ng kanyang binibiktima? Pero ayoko nang maulit pa ang nangyari, Lucio. Siguro po
Paalalahanan na lang po mga kalugar natin, lalo na yung mga kalalakihan, na huwag gagawi sa lugar na yon. Lalo na kapag gabi. Iwasan na magpunta dun. Kasi para na rin sa kanilang kaligtasan. Sumang-ayon naman ang kapitan sa suwestyon ni Lucio. Yun nga siguro ang nararapat gawin. Layuan ang nasabing lugar na batuhan para wala nang sumunod pang biktima. Ngunit sa kabila ng balitang yon, ay namamalagi sa isipan ni Norman ang kagustuhan na makita ang serenang aswang na sinasabing may kagagawan ng krimen. Nang sumunod na gabi, habang nahihimbing sa pagtulog si Norman, ay naalimpungatan siya. Wari bang may gumising sa kanya? Teka, parang may tumapik sa akin ah. Pinagmasdan ng anak na si Toto. Mahimbing itong natutulog, kaya imposibleng ang anak niya ang tumapik sa kanya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Bigla ay nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin nang mapagawi siya sa may pintuan ng bahay. Kasunod noon ay ang mahinang musika katulad ng narinig niya sa may dalampasigan. Ito na naman. Naririnig ko na naman ang musikang yun. Hindi maipaliwanag ng lalaki, pero may kung anong bumabalot sa musikang kanyang naririnig. Napagbabago nito ang laman ng kanyang isip. Tila ba, nahihipnotismo siya ng himig na yun, kaya tuloy-tuloy siyang lumabas ng pintuan patungo sa tabing dagat. Gaya ng dati, ay hindi niya na nagawa pang isuot ang kanyang tsinelas. Kaya nakayapak si Norman habang naglalakad sa buhanginan. Sa pagkakataong yun, ay tuloy-tuloy siya sa may batuan. Walang sino man ang nakapansin sa kanya para siya ay pigilan. Palakas ng palakas sa kanyang pandinig ang musikang yun na may kakaibang hatid sa kanyang pagkatao. Nang sapitin ni Norman ang batuan, tila tulala ang lalaki. Nakita niya ang isang napakagandang babae na hubad ang pang-itaas na bahagi ng katawan. Ang dibdib ay natatakpan ng mahaba at alon-alon na buhok. Ang kalahating katawan ng magandang babae ay tulad sa isda. Isang sirena ang nakita ni Norman. Tumigil na rin ito sa ginagawang pag-awit. Pagkakita ni Norman sa nilalang na yon, ay napaurong siya. Tila nawala ang pagkakahipnotismo sa kanya, kundi takot at pangamba ang kanyang naramdaman. Subalit naisip niyang hindi siya dapat matakot dahil yun nga ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Ang makita ang nilalang na pinagmulan ng nakakabighaning awitin. Subalit tila mali ang narinig niya na isang sirenang aswang ang matatagpuan sa may batuan. Dahil hindi nakakatakot ang nakikita ni Norman ng mga pagkakataong yun, kundi isang napakagandang sirena. Natutuwa kong makita ka, lalaki. Ako man, miss. Ang ganda mo. Hindi ka natatakot sa akin? Samantalang nakita mo na ang aking tunay na anyo. Gaya ng isda, ang kalahati ng aking katawan. Sa ganda mong yan, paano naman ako matatakot sa'yo? Salamat ah. Ako nga pala si Marinela. Norman ang pangalan ko at masaya akong makita at makilala ka, Marinela. Ako man, natutuwa kong kasama na kita ngayon, Norman. Teka, anong ibig mong sabihin? Nung nakaraang gabi, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makaharap ka. Kung ganun, ikaw rin yung napakinggan kong umaawit nung nakaraang gabi? Oo, tama ka. Ako nga yun. Pero, bakit gusto mo akong makita? Dahil ikaw lamang yun, Norman. Ikaw ang lalaking hinahanap ko. Anong ibig mong sabihin, Marinela? Kailangan kita, Norman. Kailangan kita.
Kitang-kita ni Norman ang pagbabago ng kalahating katawan ni Marinela. Ang kalahating katawan na tulad ng sa isda ay napalitan ng paa. Nakakatayo ito at lumapit sa kanya ang babae. Hinawakan nito ang kanyang braso. Teka sandali. Bakit, Marinela? Anong kailangan mo sa akin? Sabi ko nga sa'yo, Norman, kailangan kita. Isasama kita sa aking mundo. Teka. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo eh. Hindi ko pwedeng iwanan ang anak ko. Pero Norman, tulad ng sinabi ko sa'yo, kailangan kita. Kalimutan mo ang anak mo. Mas magiging masaya ka sa mundo ko. Marinela, hindi ako maaaring sumama. Hindi ko kayang iwan ang anak ko. Hindi ka pwedeng tumanggi. Hindi mo pwedeng tanggihan si Marinela. Mahigpit ang pagkakahawak ni Marinela sa braso ni Norman. Bitiwan mo ako, Marinela! Bitiwan mo ako! Hindi ako pwedeng sumama sa'yo! Subalit mapilit ang babae. Hinatak nito si Norman hanggang sabay silang mahulog sa tubig. Tuloy-tuloy sila sa ilalim ng dagat. Hindi pa rin bumibitaw si Marinela sa braso ni Norman. Kinakapos na ng hininga ang lalaki dahil hindi niya kayang huminga ng matagal sa ilalim ng tubig. Naghahabol siya ng hininga. Samantala, panay ang tapik ni Lola Carmen sa pisngi ni Norman. Ginigising niya ang pamangkin na umuungol habang natutulog. Maging si Toto ay nakitapik na rin para gisingin ang ama. Pagkaraan ng paulit-ulit na malalakas na tampal ay nagising si Norman. Habol ang kanyang hininga. Bakit po, Chang? Kanina ka pa umuungol at nahihirapang huminga. Opo, Tay. Natatakot na nga po kami ni Lola Carmen eh. Nanaginip ako. Nakakatakot ang panaginip ko. Malamang na nakakatakot nga ang panaginip mo. Panay ang ungol mo eh. Akala nga namin ni Toto kung napapano ka na. Chang, nakita ko siya. Nakita ko siya, Chang. Kinuha niya ako. Gusto niya akong isama. Sino? Si Marinela po. Marinela? Sino po siya, Tay? Yung sirena. Nakita ko siya sa panaginip ko. Pilit niya akong kinukuha. Gusto niya akong isama sa kanyang mundo. Ang sirena aswang. Malamang siya ang nasa panaginip mo. Ewan ko po, Chang. Basta ang natitiyak ko, isa po siyang sirena. Pinipilit niya po akong isama. Buti na lang pala at nagising ka. Dahil kung hindi ka nagising, baka kung napano ka na, baka naisama ka na sa mundo nila. Tay, huwag niyo po akong iiwan ha. Huwag po kayong sasama sa kanya. Ayoko pong mawala kayo. Ayoko po. Biglang yumakap ng maigpit si Toto sa kanyang ama. Ramdam ni Norman ang takot ng anak. Anak, hindi ako mawawala. Hindi kita iiwan. Talaga po, Tay? Oo naman. Pangako hindi kita iiwan. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Sila na lang ni Toto ang magkasama. Kaya hindi rin papayag si Norman na magkahiwalay pa sila. Pangako niya yun sa kanyang nag-iisang anak. Lalo lamang naging magulo ang isipan ni Norman dahil sa kanyang panaginip. Panaginip man yun, subalit parang totoong-totoo yun sa kanyang isipan. Dahil palagay ang loob ni Norman sa kababatang si Lucio, kaya nang magkita sila, nasabi niya rin dito ang tungkol sa kanyang panaginip. Hindi magandang pahiwatig yan, Chong. Bakit naman, Lucio? Anong ibig mo sabihin? Ang nakita mo siya sa iyong panaginip, posibleng mangyari yun sa totoong buhay. Ano ka ba naman, Lucio? Iba ang panaginip sa totoong buhay, no? Pero nakapasok na ang sirena sa isipan mo, Chong. Kaya nga nakikita mo na siya sa iyong panaginip eh. Dapat mong doblehin ang pag-iingat mo. Dahil isa lang ang ibig sabihin nun,
Base na rin yun sa mga naririnig ko mula sa mga matatanda dito sa baryo. Ano yun, Chong? Interesado sa yon si Renang Aswang. Hindi pa rin maintindihan ni Norman kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinabi ng kaibigan. Subalit naroon sa kanyang puso at isipan ang pagkabahala. Minsan pa ay isa na namang hindi magandang balita ang gumimbal sa mga taga-baryo Biak na Bato. Isang lalaki ang muli natagpo ang patay na palutang-lutang sa gitna ng dagat. Pagkalunod ang ikinamatay ng lalaking natagpuan. Gaya ng mga naunang pangyayari, ay ibinintang sa Sirenang Aswang ang sinapit ng lalaki. Ilan pa ba ang kailangan magbuwis ng buhay? Perwisyo na ang dala ng Sirenang Aswang na yun. Kaya lang, Chairman, paano ba mapapanagot ang nilalang na yon kung siya talaga ang may kagagawan ng pagpatay? Isa nga yan sa mahirap gawin, Carmen. Dahil hindi natin alam kung kailan magpapakita ang nilalang na yon. Ang sabi nila, tirahan daw ng aswang na si Rena ang Isla Puting Buhangin. Ang islang natatanaw natin kapag daron tayo sa tabing dagat. Kaya lamang, mapanganib rin na magtungo roon. Bago pa makarating ang sasakyan sa isla na yon, ay lumalakas ang alon. Hinahadlangan ng alon na makarating ang sino man sa Isla Puting Buhangin. Tama kayo, Chairman. Pero may paraan. At alam nyo kung ano yon. Anong ibig mong sabihin, Carmen? Matalik mong kaibigan ng asawa kong namatay. At may mga nasabi siya sa akin tungkol sa'yo. Natahimik si Chairman Berong. Hindi niya inakala na nasabi pala ng kaibigan niya na asawa ni Aling Carmen ang tungkol sa lihim ng kanyang pagkatao. Matagal ng panahon yun, Carmen. Ayoko na ring balikan pa at pag-usapan. Kaya labang, may mga bagay tayong hindi maaaring ganap na talikuran, Chairman. Lalo na kung ito ang tanging kaparaanan. Hindi na kumibo pa si Chairman Berong dahil alam niyang may katwiran ang matandang babae. Dahil nga sa bagong biktima ay muling nagpaalala ang kapitan para doblihin ng kanyang mga nasasakupan ang pag-iingat. Ayaw niyang madagdagan pa ang mapapahamak. Samantala, nang sumunod na araw ay may pinuntahan si Norman. Naiwan ang anak niyang si Toto. Habang abala si Aling Carmen sa mga gawaing bahay, ay lumabas ng bahay ang bata. Sapagkat malapit lang sa tabing dagat ang bahay, kaya nagtungo ang bata sa may dalampasigan. Nang makarating si Toto sa tabing dagat, ay naakit siya sa kagandahan ng dagat. Wow! Ang linaw-linaw ng tubig! Ang sarap maligo! Tama, maliligo ako kahit saglit lang. Hindi na nag-alis ng suot na damit si Toto, kundi lumusong na kagad siya sa tubig. Hindi marunong lumangoy ang bata, kaya inilublog na lamang niya ang kanyang katawan. Sarap na sarap si Toto sa paliligo at pagtatampisaw sa tubig dagat. Kahit nag-iisa siya, ay masayang naligo ang bata. Grabe! Ang sarap maligo! Hindi ganang malamig ang tubig! Napakalinaw pa! Habang naliligo si Toto, ay nakarinig siya ng tila isang sitsit na sinundan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Uy! Teka! May tumatawag sa akin! Naulit ang pagtawag. Nakilala niya ang boses ng tumatawag sa kanya. Boses ni Lola Carmen yun ah! Tinatawag niya ako! Baka may kailangan siya sa akin! Umahon sa tubig si Toto at sinundan ang sitsit na may kasamang mahinahong pagtawag. Nariyan na po, Lola Carmen! Sandali lang po! Subalit ang pagtawag na yon ay nagmumula sa may mga batuan. Teka, bakit galing sa lugar na yun na maraming mga bato ang boses ni Lola Carmen? Anong ginagawa niya kaya sa lugar na yun?
Bagamat nagtataka, ay sinundan ni Toto ang pagtawag hanggang sa makarating siya sa mabatong lugar. Nagpalinga-linga ang bata at hinahanap ang kanyang Lola Carmen na tumatawag sa kanya. Lola Carmen? Lola Carmen? Asan po kayo? Nasaan na kaya si Lola Carmen? Lola Carmen, nandito na po ako! Walang sino mang tao sa lugar na pinuntahan ni Toto. Hindi rin niya nakita roon ang taong hinahanap niya. Subalit bago pa makakilos si Toto sa kanyang kinaroroonan, ay may kamay na biglang humawak sa kanyang braso at hinila siya. Napasigaw na lamang ang bata sa pagkagulat. Samantala, dumating na si Norman sa bahay ng kanyang tiya Carmen. Una niyang hinanap ang anak na si Toto. Lumapit siya sa tiyahin na abala sa pananahi. Ang pananahi ang isa sa pampalipas oras at pinagkakakitaan ng kanyang tiya. Chang, nasan po si Toto? May dala po akong pasalubong para sa kanya eh. Kanina ko pang hindi nakikita ang batang yon. Baka nandyan lamang sa labas. Chang, wala po siya sa labas. Galing po ako dun eh. Aba, siya nagpunta ang batang yon. Hindi naman siya nagpaalam sa akin. Napatayo si Aling Carmen sa pagkakaupo sa kawayang upuan. Nakaramdam na siya ng pagkabahala. Chang, saan po kaya nagpunta ang anak ko? Jaski namang batang yon. Lumayo yata nang hindi man lang nagsabi. Hindi maipaliwanag ni Norman pero isang bagay lang ang agad na pumasok sa isip niya. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa may dalampasigan. Nakasunod naman sa kanya ang matandang babae na nagtataka sa naging reaksyon ng pamangkin. Pagdating sa may tabing dagat, ay tinawag ni Norman ang pangalan ng anak. Paulit-ulit ang kanyang pagtawag habang naglalakad at iginagala ang kanyang paningin. Agad na umagaw ng kanyang paningin ang isang pares ng tsinelas na nasa buhanginan. Meron ding mga bakas doon, katunayan na may paang naglakad sa lugar na yon. Dinampot ni Norman ang pares ng tsinelas. Panginoon ko, kay Toto ang tsinelas na yan ah. Opo, Chang. Ibig lang sabihin, nagpunta po dito ang anak ko. Pero nasaan siya? Bakit tsinelas lang niyang naiwan? Hindi. Hindi niya pwedeng kunin ang anak ko. Hindi maaari yun. Sandali, Norman. Iniisip mo bang kinuha siya ng sirenang napanaginipan mo? Chang, sa lugar na to, dito ko siya nakita sa aking panaginip. Dito ko nakita ang sirena. Pero nasaan kaya si Toto? Kung nariyan ka man at naririnig ako, at kung totoo kang ang sirena ka, nasaan ang anak ko? Kinuha mo ba siya? Katahimikan ng sumunod pagkatapos na magsalita ni Norman. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Maawa ka naman sa kanya. Huwag mo siyang pakialaman. Ibalik mo ang anak ko. Kung ako ang kailangan mo, huwag mong idamay si Toto. Ako na lang ang kunin mo. Panginoon ko, Toto. Ano ba sinasabi mo? Chang, yung po laman ng panaginip ko. Ako po ang gustong dalhin sa kanilang mundo ng sirena na yun. Kaya huwag niyang idamay ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko! Maya-maya pa ay may malakas na along humampas sa batuhan. Mula sa kubling lugar ng batuhan ay lumabas doon si Toto. Atay? Lola Carmen! Pagkakita ni Norman sa anak, ay patakbo siyang lumapit at sinalubong ito. Toto! Anak! Tay! Akala ko hindi niyo po ako hahanapin eh. Pambihira ka. Saan ka ba galing, anak? Ano ba nangyari sa'yo? May kumuha po sa akin, Tay. Sino? Magandang babae po siya. Ang pangalan po Marinela. Napamulagat at hindi makapaniwala si Norman sa sinabing pangalan ng kanyang anak. Dahil ganun din ang pangalan ng sirena na nakita at nakausap niya sa kanyang panaginip. Ano ka mo?
Nagkita kayo ni Marinela? Opo, Tay. Siya po ang kumuha sa akin. Nasaan siya? Nasaan ang Marinela na yun? Umalis na po siya, Tay. Ang sabi niya po, kailangan na po siyang bumalik sa kanyang mundo. Doon po sa kabilang isla. Sa isla Puting Buhangin. Totoo, Apo. Totoo ba mga sinasabi mo, ha? Baka gumagawa ka labang ng kwento. Totoo po yun, Lola Carmen. Nakita ko po talaga siya. Kasama ko po kanina si Marinela. Hindi na nag-usisa pa si Norman sa kanyang anak, kundi umalis na sila sa may dalampasigan kasama ang anak. Nakasunod sa kanila si Aling Carmen na nasa mukha pa rin ang pagtataka. Nang nasa bahay na sila, ay nagsimulang magtanong ang matandang babae sa bata. Toto, sabihin mo nga sa akin, anong ginawa sa'yo ng Serena? Sinaktan ka ba niya? Hindi po, Lola Carmen. Pero sinabi ba niya sa'yo kung bakit kanya kinuha? Ang sabi po niya, kailangan niya pong gawin yon para mapansin po siya ni tatay. Ano ka mo? Sinabi sa iyo na si Rena? Opo, Tay. Ibig sabihin, ikaw talaga ang kailangan ng nilalang na yon. Tay, huwag po kayong sasama sa kanya, ha? Anak, di ba nag-promise na ako sa'yo? Hindi kita iiwan. E paano po kung kunin niya kayo, katulad po ng ginawa niya sa akin? Hindi mo dapat isipin yan, anak. Norman, kailangan doblehin mo ang pag-iingat dahil posibleng gawin ng Serena ang sinabi niya kay Toto. Samantala ng gabing yun, habang maliwanag ang buwan, mula sa may dalampasigan, ay naroon at minsan pa'y nag-aabang ang nilalang na kumuha kay Toto. Siya ang Serenang si Marinela na sinasabing may lahi ring aswang. Nakaupo sa isang bato habang ang paningin ay nakapako sa direksyon ng bahay ni Aling Carmen. Hindi na ako maaaring maghintay pa. Kailangan ngayong gabi na. Kung anuman ang pinaplano ni Marinela ng gabing yun, ay nais niyang bigyan na yon ng katuparan. Muli ay nag-umpisa siyang humabi ng musika gamit ang kanyang magandang tinig. Kakaibang musika na nanunuot sa pagkatao ng nilalang na pag-aalaya nito. Para yon kay Norman na sa unang pagkakataon na nakita niya ay agad siyang humanga sa lalaki. Samantala, nahihimbing naman ng sandaling yun si Norman. Subalit ang musikang nilikha ni Marinela ay gumising sa kanya. Mula sa pagkakatulog ay tumayo ito at tinungo ang pintuan ng bahay. Lumabas siya at ang direksyon ay papunta sa lugar na siyang kinaroroonan ni Marinela. Tila wala sa sarili si Norman nang sapitin ang mabatong lugar sa may dalampasigan at naghintay doon ang Serena. Sa wakas, makakasama na kita, aking mahal. Nakatitig lamang si Norman kay Marinela. Isang Serena siya, subalit ng pagkakataong yun ay nagawa niyang maging paa ang kanyang buntot na katulad ng sa tao. Nagkatotoo ang laman ng panaginip ni Norman nang makaharap ang Serena. Hinawakan ni Marinela ang bisig ni Norman. Naglakad sila patungo sa dalampasigan hanggang sa magkasabay silang lumubog sa ilalim ng tubig. Gaya na nangyari sa kanyang panaginip. Kung saan man sila patutungo, ay tanging si Marinela lamang ang nakakaalam. Kinabukasan ay nagising si Aling Carmen na ang unang narinig ay ang pag-iyak ni Toto. Nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto ng mag-ama. Bakit, Toto? Ano ba nangyari at umiiyak ka? Lola Carmen, nagising po ako na wala po si tatay sa tabi ko. Baka naman maagang gumising lang, Toto. Mabuti pa tignan mo sa labas ng bahay. Galing na po ako ron, Lola.
Pero wala po talaga, hindi ko po nakita si tatay. Aba, saan nagpunta yon ng ganito kaaga? Lola Carmen, baka kinuha na po siya ng sirena. Toto, hindi totoo yan. Nanaginip po kasi ako kagabi, Lola Carmen. Panaginip lamang yon. Pero nasan nga po si tatay? Bakit po nawawala siya? Lumipas ang buong maghapon. Ngunit wala pa rin si Norman. Kung meron man itong pinuntahan, tsak babalik yun pagdating ng hapon. Ipinagtanong na rin ni Aling Carmen ang pamangkin, subalit walang makapagsabi kung saan nagpunta at wala ring makakita rito. Maging ang kababatang si Lucio ay wala ring alam. Kaya ibig na niyang paniwalaan ang sinabi ni Toto na posibleng kinuha si Norman ng sirena. Samantala, sa lugar naman na kinaroroonan ni Norman at Marinela, nahihimbing ang lalaki at nasa kandungan ito ng sirena. Nang magising ito, ay ganun na lamang ang pagtataka. Wala na sa ilalim ng hipnotismo si Norman, kaya hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Teka, sino ka? Sino ka? Anong lugar to? Nagkita na tayo sa panaginip mo, Norman. Ako to. Ako si Marinela. Hindi. Hindi ka totoo. Panaginip ka lang. Panaginip ka lang! Hindi na ngayon, Norman. Dahil totoong-totoo na ako. Narito ka at kasama ko. Nasaan ako? Andito ka sa aking mundo. Sa Isla Puting Buhangin. Dito, ako ang siyang reyna. At may mga alagad akong susunod sa mga pinag-uutos ko. Ikaw ang sirenang aswang? Ang kinatatakutan ng taga-Baryo Biak na bato? Humalakhak ang sirena. Napatakip ng kanyang tenga ang lalaki dahil tila nakakabingi ang pagtawa nito. Kung nakakaakit at may hipnotismong taglay ang kanyang pag-awit, masakit naman sa tenga ang kanyang mga halakhak. Anong kailangan mo sa akin, ha? Bakit mo ako dinala rito, Marinela? Dahil magiging akin ka. Ikaw ang magpapaligaya sa akin at magiging ama ng aking mga magiging anak. Nababaliw ka ba? Hindi mo ako kauri. Kakaibang nilalang ka. Oo, tama ka. Subalit kayong tao ay maaari naming maging asawa. Kaya mabubuhay ka dito sa aking mundo at magiging alipin ko. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako maaaring manatili dito sa mundo mo. Lalong hindi ako papayag na maging asawa mo at alipin mo. Lalo na, nang tulad mo nakakaibang nilalang. Isa kang halimaw! Wala ka lang magagawa pa, Norman. Dahil narito ka na. Wala kang gagawin kung di ang sundin ako. Dahil hindi makakabuti ang pagtanggi mo. Nakaramdam ng takot si Norman sa sinabi ni Marinela. Kung makakaalis man siya sa lugar na yun, magiging kapalit naman nun ay galit ng sirenang aswang at malamang sa malamang, pati ang mga taong malapit sa kanya ay mapapahamak. Sa Baryo Biak na bato, ay nailapit na ni Aling Carmen kay Chairman Berong ang nangyari kay Norman. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Carmen? Oo, Chairman. Dahil walang ibang pwedeng gumawa nun, kundi ang sirenang si Marinela. Paulit-ulit na lamang siya. Wala talaga siyang awa. Minsan siyang nanahimik. Ang akala ko hindi na siya babalik pa. Pero ngayon, nanggugulo na naman siya. Dahil hanggang ngayon, ay hindi pa siya tuluyang napupuksa. Chairman, kailangan nating iligtas si Norman. Mapapahamak ang pamangkin ko kung hindi natin siya makukuha sa lugar na yon. Alam kong matutulungan mo siya, Chairman. Alam kong may hawak kang mutya na makatutulong para harapin ang sirenang yon. Alam ko yon dahil nabanggit yun sa akin ng asawa kong matalik mong kaibigan. Oo,
Nasa akin ang mutya ng kabibi na magagamit para harapin ang sirena. Kaya lamang, hindi ko maaaring gamitin yun. Lalo na sa edad ko. Maaari ako mapahamak. Ganon din ang mga lalaki sa baryong ito na nasa tamang edad na. Dahil ang taglay na kapangyarihan ng sirena ay hindi nila kayang matanggihan. Kung ganon, maaaring patay na rin si Norman. Hindi. Lalo na kung umiibig ang sirena kay Norman, kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan para hindi mapahamak ang lalaking iniibig niya. Berong, kung hindi pwede mga lalaki dito sa baryo dahil maaari silang mamatay kapag nakita ang sirena, sino ang maaaring magligtas sa pamangking ko? Ang anak ni Norman, si Toto. Ano? Pero napakabata pa niya. Tama ka. Bata pa si Toto. Kaya ibig sabihin, wala pang bisa sa kanya ang kapangyarihan ng sirena. Hindi niya ikakamatay na makita si Marinela. Isa pa, pwedeng gamitin ng bata ang mutya ng kabibe para harapin ang sirenang aswang at iligtas ang kanyang ama. Handa mong ipagkatiwala ko sa apo ang mutya? Oo, Carmen. Kung yun ang tanging paraan para mailigtas ang pamangkin mo. Isa pa, maaari mong samahan ang iyong apo dahil wala ring bisa sa isang babae ang kapangyarihan ng sirena. Bagamat may pag-aalinlangan si Aling Carmen na si Toto ang tanging haharap sa sirenang aswang, ngunit wala siyang magagawa dahil yun lamang ang tanging paraan. Lola Carmen, nakahanda po ako. Gagawin ko po kahit na ano para iligtas po si tatay. Salamat naman na po at napakatapang mo. Ayoko po may masamang mangyari kay tatay. Kung ganon, maghanda ka po at kakausapin ka ni Chairman para sabihin sa iyo ang mga dapat mong gawin. Agad ding kinausap ni Chairman Berong si Toto kung paano ang dapat gawin upang mailigtas ang ama sa kamay ni Marinela. Itinuro sa bata ang mga armas na magagamit nito. Isa yung maliit na kampilan, isang uri ng espada na gamit ng mga katutubo noong unang panahon. Kayang-kaya itong gamitin ni Toto. Ipinagkatiwala din ng kapitan na dating antingero ang isang kwintas na may mutya ng kabibi. Ito ang magpapalakas ng loob kay Toto. Habang sinasabi ni Chairman Berong ang mga dapat gawin, ay matamang namang nakikinig si Aling Carmen. May mga sinabi ang kapitan tungkol sa bisa ng mutya ng kabibi na noon lamang din nalaman ng matandang babae. Dahil gaya ng sinabi ng kapitan na tanging siya ang pwedeng sumama sa bata, kaya pagkatapos ng mga pagtuturo at mga bilin ng kapitan kay Toto, ay agad nang ipinahanda ni Chairman Berong ang bangkang dimotor na magiging sasakyan ng maglola. Alam kong kaya mong gamitin ang bangkang dimotor, Carmen. Oo, Berong. Marunong ako magmaniobra ng bangkad di motor dahil dati sumasama ako sa asawa ko sa pangingisda. Hindi tayo dapat magsayang ng oras. Importante ang bawat sandali para sa kaligtasan ni Norman. Handang-handa na po ako, Chairman. Lakasan mo ang loob mo, Toto. At higit sa lahat, manalangin ka para gabayan ng may kapal at magtagumpay sa pagliligtas sa iyong ama. Opo, Chairman. Maraming salamat po. Bago pa kumagat ang dilim, ay sakay na ng bangkan dimotor ang maglola. Naroon ang kaba at pagkabahala sa damdamin ni Aling Carmen. Subalit kailangan niyang magpakatatag. Hindi rin siya maaaring magpakita ng kahinaan kay Toto dahil makakaapekto yon sa kanilang gagawin. Gaya ng sinasabi ng mga taong minsan nang sumubok na pumunta sa Isla Puting Buhangin, biglangang lumakas ang alon bago sila makarating sa isla. Hindi naman malakas ang hangin, subalit lumalaki ng bigla ang alon na tila ibig itaob ang bangkan dimotor na sinasakyan ng maglola. Napapikit si Aling Carmen habang umuusal ng dasal.
Samantala, gaya ng turo sa kanya ni Chairman Berong, ay hinawakan niya ang kwintas na mutya ng kabibi at sinabayan ng dasal at orasyon na itinuro ng kapitan. Saglit pa ay unti-unting pumayapa ang alon na tila ba walang nangyari. Hanggang sa tuloy-tuloy na dumaong ang bangkan di motor sa dalampasigan ng isla, Puting Buhangin. Ito na po ba yung pupuntahan natin, Lola Carmen? Oo, Toto. Tara na. Bumaba na tayo. Bumaba na may halong pangamba ang maglola. Humanap ng puno o anumang malaking bato na mapagtatalian ng lubid upang hindi tangayin ng alon ang bangkan di motor na nakadaong sa dalampasigan ng isla. Lola, saan po kaya dito naroon si tatay at ang sirena? Hindi ko rin alam, Apo. Pero tiyak kong narito labang yon. Nagsimula na maglakad ang maglola upang humanap ng lugar na maaari nilang pagpahingahan pansamantala. Bigla silang nakarinig ng ingay na patungo sa kanilang kinaroroonan. Mula sa impapawid ang ingay na kanilang narinig. Napatingala ang maglola at ganun na lamang ang kanilang pagkamangha nang makita nila ang kakatuwang nilalang na lumilipad patungo sa kanilang kinaroroonan. May kakaibang uri yon ng isda na may pakpak, subalit ang pakpak ng mga isda ay katulad sa pakpak ng paniki. May matatalas, subalit maliliit na ngipin ang mga isdang may pakpak na umahon mula sa dagat. Mahabagin langit. Anong uri ng mga isda yan? Lola Carmen, patungo po sa atin. Tayo po ang target ng mga isdang may pakpak na paniki. Halika, Toto. Tumakbo tayo, pumasok tayo sa masukal na bahagi ng isla. Opo, Lola Carmen. Nagmamadaling tumakbo ang maglola. Nagtago sila sa mga masusukal na bahagi ng isla na may makakapal na halaman. Dahil sa takot na sila ay abutan at patayin ng mga isdang may pakpak ng paniki. Subalit nagkamali sila ng hinala dahil nilagpasan lamang sila ng mga isdang may pakpak ng paniki. Tuloy-tuloy ang mga ito na lumipad sa kalayuan. Saka nila nakita na ang grupo ng mga hayop ang pinuntiryan ng mga kakaibang uri ng isda. Mga hayop na kambing na nanginginain. Sila ang pinagpiestahan ng mga kakaibang uring isdang yun. Halos butot balat at ubos ang dugo ng mga kambing ng tantanan ng mga isdang may pakpak. Saka lumipad ang mga ito pabalik sa dagat at sumisid pailalim ng tubig. Salamat naman. At hindi pala tayo ang puntirya ng mga yon. Lola Carmen, anong klase pong isda ang mga yun? Hindi ko rin alam, Apo. Ngayon lang din ako nakakita ng ganong klaseng mga isda. Pero kung sa atin po sila lumapit, Lola Carmen, tsak, hati-hati na po ang katawan nila. Dahil hindi po ako matatakot na gamitin tong aking kampilan na ibinigay po sa akin ni Chairman Berong. Tama ka, Apo. Dahil yan ang sandata na maaaring magligtas sa atin. Teka nga pala, kailangan na nating hanapin ang kinaroroonan ng iyong ama. Opo, Lola Carmen, hanapin na po natin siya. Nagsimula na maglakad ang maglola upang hanapin ang pinagtataguan ng Serena na si Marinela upang iligtas ang ama niyang si Norman. Hanggang sa makarating sila sa isang lugar na tila maliit na lawa. Merong tubig doon at malapad na bato. Ganun na lamang ang pagkagimbal ng maglola nang makita na nakatali ang mga kamay at paa ni Norman. Isa itong bihag ng mga sandaling yun. Lola Carmen, nakita ko na po si tatay. Nakita ko na rin siya, Toto. Puntahan na po natin siya. Kawawa naman po ang tatay ko. Hindi tayo maaaring basta lumapit sa kanya. Si Marinela, malamang nagtatago labang siya. Pero Lola Carmen, parang wala po rito si Rene. Dahil kung narito po siya, nakita niya na tayo. Kung sa bagay, mukhang tama ka. Lugar niya ito. Sa islang ito siya naninirahan, kaya agad na tayo makikita kung sakali. Baka po umalis yung sirenang aswang.
Saka kung narito man po siya, nakahanda akong harapin siya, Lola. Sa tulong po ng mutya ng kabibi, alam ko pong hindi ako pababayaan. Naglakas loob na lumapit ang maglola kay Norman na nakatali at nasa gitna ng malapad na bato. Hindi makapaniwala si Norman nang makita ang maglola. Paano kayo nakarating dito? Hindi na mahalaga yun, Norman. Tutulungan ka po namin makaalis dito, tatay. Ililigtas ka po namin ni Lola Carmen. Anak, alisin mo ang tali, bilis. Bilisan mo. Hindi po simpleng tali ito, tatay. Mahirap pong kalagin. Gumamit ang sirena ng kakaibang uri ng halaman dagat bilang panali. Teka lang po, itong dala ko pong kampilan. Maaari ko po itong gamitin para maputol ang lubid. Kinuha ng bata sa kaluban ang kampilan. Yun ang ginamit upang putulin ang halamang dagat na nakatali sa tatay niya at madali naman yung naputol. Ayos! Talaga mahusay ang dala kong kampilan. Hayan, wala ka ng tali, Norman. Sumama ka na sa amin. Kailangan makaalis na kagad tayo rito. Opo, Chang. Habang wala pa po si Marinela. Wala siya. Abay, saan siya nagpunta? Hindi ko po alam, Chang eh. Pero kasama niya kanina ang mga tauhang Shokoy at meron daw po silang dapat gawin. Nanghanda na sila para bumalik sa dalampasigan at sumakay sa bangkang dimotor na iniwan doon ay biglang may kakatwang nilalang na lumitaw mula sa lawa. Isang dambuhalang nilalang na katulad ng isdang hito, subalit may kamay at paa. Umatake yun sa kanila. Hinadlangan ang pag-alis nila. Siya marahil ang bantay kay Norman na inutusan ng sirenang si Marinela. Pilit nitong pinipigilan si Norman upang umalis. Bitiwan mo akong halimaw ka! Bitiwan mo ako! Huwag mo kaming pigilan! Malakas na umuungol at umaatungal ang nilalang. Pakawalan mo si tatay, halimaw ka! Kung ayaw mo may masamang mangyari sa'yo! Apo, mag-iingat ka sa kanya. Opo, Lola. Halimaw, ako ang harapin mo. Tignan ko lang ang yabang mo sa hawak kong kampilan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Toto sa kampilan. Handang-handa siyang harapin ang halimaw na pumipigil sa kanyang ama. Nang hindi pa rin pinakawalan ng nilalang mula sa tubig ang ama ni Toto, ay nagpasya na ang bata na atakihin ito. Tumakbo papalapit si Toto at ibinaon sa katawan ng halimaw ang hawak na kampilan. Umatungal at nagwala ang halimaw. Hinugot ni Toto ang kampilan na ibinaon nito at inulit nito ang muling pagtarak ng matulis na armas sa ibang bahagi ng katawan ng kakatwang nilalang. Mula sa malaking sugat sa katawan ng halimaw ay lumabas ang malapot na likidong kulay berde. Dahil sa sugat na likha ng kampilan at nakita ni Toto na nanghihina ang halimaw hanggang sa tuluyan itong nabuwal. Bumagsak ito at tuloy-tuloy na dumulas pabalik sa lawa. Sa pangyayaring yun ay wala nang pumipigil kay Norman, kaya agad na hinila ni Toto ang ama upang magtungo sila sa may dalampasigan kung saan naroon ang sasakyang bangkan dimotor. Naunang tumakbo ang mag-ama at nakasunod lamang si Aling Carmen. Nagmamadali silang sumakay sa bangka. Dahil nasa hulihan si Aling Carmen, kaya siya na rin ang nagtanggal ng pagkakatali ng bangka. Samantala, pinakialaman na ni Norman ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kahit paano ay may alam siya sa paggamit ng bangkan dimotor, kaya agad niyang napaandar ang makina nito. Nang makasakay na rin ng bangka si Aling Carmen, ay pinatakbo na kagad ni Norman ang sasakyan. Kailangan makalayo kagad sila ng Isla Puting Buhangin. Nang nasa gitna na sila ng dagat pabalik sa baryo Biak na Bato, ay siya namang pagdating ng sirenang si Marinela. Galit na galit at nagwawala ang sirena nang malaman na ang lalaking kanyang iniibig ay nakatakas. Matinding sama ng loob ang kanyang nararamdaman. Kasabay ng matinding galit ng sirena ay ang pagbabago ng anyo nito. Mula sa pagiging isang sirena ay lumitaw ang isa pang uri na anyo nito.
Isang nakakatakot na aswang na handang maggasik ng lagim at gumawa ng kasamaan. Ang pagkatao ni Marinela ay bunga ng pagsasanib ng dalawang uri ng nilalang, ang kanyang ina na isang sirena at umibig sa isang uri ng aswang. Itim na aswang gabunan, kaya ang gaya niya ay tinawag na sirenang aswang. Mula sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa tubig, ay maaari siyang umahon at maging mapanganib na aswang sa katihan. Humiyaw sa galit si Marinela at kasabay ng kanyang sigaw ay ang pagnangalit ng tubig dagat. Kaya habang naglalakbay ang bangkang dimotor pabalik sa dalampasigan ng Baryo Biak na Bato, ay nagkaroon ng malalaking alon. Sinabayan din ng malakas na hangin na ibig itaob ang bangkang sinasakyan ng tatlo. Wari mo ay merong unos. Lola Carmen, mas malalakas na po ang alon ngayon. Saka malakas din po ang hangin. Humawak kayo mabuti! Ang galit ng sirena. Malamang siyang may likha ng nagngangalit na dagat. Alam na niyang naging pagtakas mo, Norman. Salamat na lamang at naglakas loob kayong puntahan ako. Tatay, hindi ka po namin pwedeng pabayaan. Patuloy sa paglaki ang mga alon. Mas malalakas ang ihip ng hangin. Kaya hirap ang bangkan dimotor at anumang oras ay posibleng itaob ito ng malalaking alon. Ramdam ni Toto ang peligro ng mga pagkakataong yun. Kaya gaya ng unang ginawa niya ay mahigpit niyang hinawakan ang palawit ng kanyang kwintas upang humingi ng tulong sa mutya ng kabibe. Umusal ng orasyon ang bata na itinuro sa kanya ni Chairman Berong. Maya-maya pa ay unti-unting kumalma ang dagat. Biglang naging banayad ang alon at ang malakas na hangin ay naging kalmado din. Dahil sa pangyayaring yun, ay naging maayos ang takbo ng bangkan dimotor. Subalit gano'n na lamang ang gulat ng tatlong sakay ng bangka nang humarang sa lugar na dadaanan ng bangkan dimotor ang isang nilalang na may nakakatakot na anyo. Isang aswang tubig yun na umahon mula sa ilalim ng dagat. Mahabagin langit. Ayaw tayo tantanan ng mga halimaw. Grabe! Anong uri ng nilalang yan, Tia Carmen? Aswang mula sa ilalim ng dagat. Maaari niya na sirenang aswang. Huwag siyang lalapit sa bangka natin. Lagot siya sa kampilan ko. Kung ikaw si Marinela, pakiusap tigilan mo na ako. Dahil isang kahibangan ng ibig mong mangyari, hindi ako maaaring maging asawa mo. Hindi ko kailanman maaaring iwan ang anak ko para makisama sa'yo. Nakikiusap ako. Mula sa pagiging isang kakaibang uri ng aswang, ay nagbago ang anyo nito at naging isang sirena. Tama nga si Aling Carmen, si Marinela ang nilalang na humarang sa kanilang bangka. Tuloy-tuloy itong sumisid sa ilalim ng dagat. Pinabilis pa ni Norman ang takbo ng bangkan dimotor. Samantala, mula sa lugar kung saan ay sumisid pa ilalim ang sirena, ay muli itong pumaibabaw sa tubig. Matalim ang titig sa sasakyang kinaroroonan ni na Norman habang papalayo ito. Mababakas sa muka ang matinding galit. Hindi pa tayo tapos, Norman. Pagsisisihan mo ang ginawa mong pagtanggi at pagbaliwala sa akin. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mong ito. Ipinahiya mo ako. Matitikman mo ang aking matinding galit. Sa dalampasigan ng baryo, sa pagdaong ng bangkan dimotor na sinakyan ni na Norman, ay agad na sumalubong sa kanila si Chairman Berong. Tuwang-tuwa ito nang makita na kasama ni na Aling Carmen at Toto si Norman. Salamat sa Diyos at nailigtas niyo si Norman. Buti na lang at wala ron na sirena na dumating kami. Kaya nagawa namin siyang iligtas. Opo, Chairman. Kaya madali po namin nailigtas si tatay. Pero humabol po siya sa amin. Kaya alam po hinayaan din niya kaming makalayo. Kung ganon, buhay pa ang sirenang aswang. Oo, Berong. Hindi agad nakapagsalita si Chairman Berong.
Agad na rumihistro sa itsura nito ang takot at pagkabahala. Bakit po, Chairman? Lalo lang nating ginalit ang sirenang aswang. Kung buhay pa siya, hindi pa rin matatahimik ang baryong ito. Kundi, lalo pang kaguluhan at lagim ang ihatid niya sa ating lahat. Dahil hindi siya titigil hanggang hindi siya nakakaganti. Nailigtas nga ni Toto at Aling Carmen si Norman. Kaya nga lang, ang sinabi naman ni Chairman Berong ang nagbigay ng pangamba sa ama ng bata. Sa maikling sandali na nakasama niya ang sirenang si Marinela, ay alam niya, maaari nga nitong gawin ang kahit ano. Kaya nang sumunod na araw, magbubukang liwayway na noon. Orasyon nang magtungo sa laot si Lucio para ilatag ang kanyang lambat at manghuli ng mga isdang tapulok. Kasama niya ang kanyang pinsan. Mula sa lugar na daungan ng mga bangka, ay binuhat nila yon papunta sa tubig. Pasakay na ng bangka ang magpinsan nang mula sa tubig dagat ay lumitaw ang isang nilalang. Gulat na gulat ang magpinsan. Ha? Diyos ko! Ang sirenang aswang! Takbo, pinsan! Takbo! Halos magkandara pa ang dalawang lalaki sa pagtakbo nang makita ang paglitaw ni Marinela mula sa tubig. Subalit bago pa tuluyang makatakbo ang mga ito, ay biglang nagbago ang anyo ni Marinela. Mula sa pagiging isang sirena, ay naging nakakatakot itong aswang. Nagkaroon ng matutulis na pangil at mga kuko. Agad na sinunggaban at inatake nito ang dalawang lalaki. Hinawakan ng magkabila ang kamay ang leeg ng mga ito. Mahigpit ang pagkakasakal. Maawa ka sa amin! Pakawalan mo kami! Huwag mo kami papatayin! Wala na akong awa sa mga katulad yung tao. Dahil ang dapat sa gaya nyo ay pinapatay. Wala akong atraso sa'yo! Maawa ka! Wala akong pakialam. Lahat kayong mga tao, ang dapat sa inyo ay patayin upang pakinabangan ang inyong dugo. Yun ang magiging silbi nyo sa aming mga sirenang may lahing aswang. Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Wag! Hindi na nagawa pang makasigaw ni Lucio dahil sinagpang na ng aswang ang leeg nito. Sarap na sinipsip ang kahuli-huli ang patak ng dugo nito. Ganun na lamang ang sindak ng pinsan ni Lucio sa nakita. Siya man ay walang awang pinatay ng aswang na sirena. Sinaid din ang natitirang dugo sa katawan. Kinabukasan, maraming tao ang inabutan ni Norman na nasa tabing dagat. Hindi siya makapaniwala na isa sa biktima ng halimaw ay ang kanyang kababata na si Lucio. Naroon din si Chairman Berong na napapailing na lamang dahil sa mga nangyari. Diyos ko! Ito na nga bang ikinakatakot ko? Hindi tayo titigilan ng sirenang aswang na yon. Nagsisimula na siya sa kanyang pag-iiganti. Kagagawan ni Marinela sinapit ni na Lucio? Wala nang iba pa, Norman. Siya lang ang maaaring gumawa ng ganyang bagay dahil hindi niya matanggap ang kabiguan na maging asawa ka. Kaya dadaanin niya sa pag-asik ng lagim ang kanyang galit at pag-iiganti. Kung ganun pala, kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi, Norman. Hindi kita maaaring sisihin. Pero ako pa rin po naging punot dulo nito dahil nagkagusto sa akin si Marinela. Kaya lamang, hindi ko kaya ang ibig niyang mangyari. Nauunawaan kita sa bagay na yan, iho. Kung ako po ang dahilan kung bakit magiging magulo ang baryong to, handa po akong tumulong. Salamat, Norman. Pero may napili na ang mutya ng kabibi na higit na karapat-dapat. Malakas ang bisa nun sa kagaya niya dahil malinis ang kanyang puso. Ang anak ko ba ang tinutukoy niyo, Chairman Berong? Oo, Norman, tama ka. Isa pa'y nasabi ko na rin sa kanya ang lahat ng kaparaanan.
may basbas ko na rin ang paggamit niya ng sandata. Dati akong antingero at alam ko si Toto ang makakatulong para tapusin ang ginagawang kasamaan ni Marinela. Pero paano po, Chairman? Babalik ba siya sa Isla Puting Buhangin? Hindi na kailangan. Dahil hanggat hindi nagtatagumpay ang sirenang aswang sa kanyang pag-iiganti, ay hindi siya aalis dito sa baryo. Nagtatago lang siya sa tubig dagat. Kung ganun, delikado rin po sa mga taga rito magpunta sa dagat. Oo, lalong-lalo na sa gabi. Dahil mas magiging madali sa sirenang aswang ang pumatay. Dahil tanging si Toto ang maaaring humarap sa sirenang aswang, ayon na rin sa dating antingero na si Chairman Berong, kaya kinausap ni Norman ang kanyang anak. Kaharap nila ng sandaling yun, si Aling Carmen. Nag-aalala naman ako para sa anak ko, Chang. Pero wala na akong magagawa. Matapag ang anak mo, Norman. Huwag ka pag-alala sa kanya. Oo nga po tay, wag po kayo mag-alala. Kaya ko pong harapin si Marinela. Sabi nga po ni Chairman Berong, ako ang maaaring humarap sa aswang na yon. Pero anak, gusto ko sana iaalalayan pa rin kita. Hindi pwedeng pabayaan na lang kita. Kayo po ang bahala, tay. Anong plano mo, Norman? Paano ba makikita ni Toto at si Redang Aswang? Dahil ako ang kailangan niya. At sa akin siya may matinding galit. Kaya ako ang makikipagkita sa kanya. Sa batuan doon sa may dalampasigan. Alam kong doon natin siya maaaring makita. Tay, paano po kung kunin ka po niya ulit? Hindi na niya magagawa yun. Pero may naisip akong paraan kung paano natin matitiyak na mapapatay na natin ang sirenang aswang na yun. Ano ka ba? May naisip kang paraan, Norman. Ano yon? Nag-usap ang tatlo kung paano nila mahuhuli at mapapatay ang sirenang aswang. Dapat silang magtagumpay sa kanilang plano. Nang sumapit ang gabi, muli ay nagbigay ng kakaibang halina at liwanag ang buwan. Naroon sa batuhan sa may dalampasigan si Marinela. Nakatingala sa buwan at matagal ang kanyang pagkakatitig. Saka sinimulan nitong lumikha ng himig, isang awitin na hindi gaya ng dati. Mararamdaman sa kanyang awitin ngayon ang galit. Subalit hindi lang pala basta awit ang pinakawalan ni Marinela, kundi isa rin itong hudyat. Dahil habang nagpapatuloy sa kanyang pag-awit si Marinela, ay nagsimulang kumulo ang tubig dagat sa may dalampasigan. Wari may buhay na ibig kumawala mula sa ilalim ng tubig. Nagpatuloy sa pag-awit ang sirena. Lumakas ang kanyang tinig. Tinangay ng hangin ang kanyang tinig patungo sa dalampasigan. Hanggang sa unti-unti, may mga kakatwang nilalang ang halos sabay-sabay na umahon mula sa ilalim ng tubig dagat. Maliliit na nilalang yun na tila mga tiyanak galing sa ilalim ng tubig. Humahagik-gik ang mga maliliit na nilalang. May mapupula at nanlilisik na mga mata. Pahaba ang tenga at ang mga maliliit na kamay ay may matutulis na kuko. Matutulis din ang mga ngipin ng mga maliliit na halimaw. Hindi mabilang ang mga mumunting nilalang na sabay-sabay na umahon sa tubig at naglakad patungo sa mga kabahayan. Ang ginawang pag-atake ng maliliit na nilalang ay sinasabayan ni Marinela ng kanyang pag-awit. Nakakatakot at nakakakilabot ang lagim na hatid ng mga ito sa baryo Biak na Bato. Maya-maya pa ay sigawan na ang maririnig sa baryo Biak na Bato. Inatake ng mga maliliit na halimaw ang mga tao. Mula naman sa loob ng bahay ni Aling Carmen ay dinig na dinig nila ang sigawan ng mga tao sa labas. Baging langit. Anong kaguluhan yon? Nasa panganib ang mga kapitbahay natin, tiya. Nangyari po ba sa labas, tay? Bahagyang binuksan ni Toto ang bintana ng bahay. Ganun na lamang ang kanyang pangihilakbot sa kanyang nasaksihan. May mga nakakatakot at maliliit na nilalang na nagkalat sa labas. Lola Carmen, tatay, inaatake po nila ang mga bahay. Papunta po rito ang iba sa kanila.
Ano ka mo? Mga maliliit na aswang. Sigurado ko, mga kampon sila ni Marinela. Anong gagawin natin, Chang? Nagtungo sa kanilang kusina ang matandang babae. Kinuha niya ang bawang at gagamitin nila yon para pangontra sa maliliit na halimaw. Chang, ang asin! Baka makatulong din sa atin! Hindi, Norman. Walang bisa sa maliliit na halimaw ang asin dahil galing sila sa ilalim ng dagat. Maalat ang lugar na kanilang pinagmulan, kaya walang bisa sa kanila ang maalat na bagay. Habang nag-uusap, ang magtiyahin nang mula sa maliit na bintana ng kusina ay biglang lumabas ang isang maliit na halimaw at palundag itong umatake kay Aling Carmen. Agad na sinakmal ang leeg ng matandang babae. Ah! Halimaw ka! Bitiwan po ang leeg ko! Agad lumapit si Norman upang alisin ang pagkakasakmal ng halimaw sa leeg ng matandang babae. Subalit madikit at mahigpit ang pagkakakapit nito. Nakita yun ni Toto na hawak ang kanyang kampilan. Subalit hindi niya yun magagamit para patayin ang munting halimaw dahil maaaring masugatan din si Aling Carmen. Ang bawang na kanina'y hawak ng matandang babae ay nagkalat sa lupa. Dinampot yun ni Norman at ibinato sa munting halimaw. Sumisigaw at umiigik ang munting nilalang kapag tinatamaan ng bawang. Kaya lamang nananatiling nakakapit sa leeg ng matandang babae. Nakikipagpambuno si Aling Carmen upang hindi siya ganap na makagat ng munting aswang. Samantala, hinugot na ni Toto sa kaluban ang kanyang hawak na kampilan. Gaya ng sinabi sa kanya ni Chairman Berong, may iba't ibang kaparaanan ang nasabing armas para harapin ang mga kampon ng kadiliman. Kaya sinubukang itaas yun ni Toto, kasabay ang usal na itinuro sa kanya ng kapitan. Bigla ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang mutya ng kabibing palawit sa kwintas ni Toto. Ang liwanag mula sa kabibe ay dumaloy at gumapang sa katawan ni Toto patungo sa talim ng kampilan. Isang mas nakakasilaw na liwanag ang ibinigay ng armas na kampilan. Hindi yun kinaya ng munting halimaw na nakakapit kay Aling Carmen. Bumitiw ito at tumakbo papalabas. Hinabol yun ni Toto. Sa paglabas niya ng bahay ay mas maraming mumunting nilalang ang nagkalat roon. Nasilaw ang mga ito sa liwanag ng kampilan na hawak ng bata. Nagsigawan ang mga mumunting nilalang dahil sa tama ng liwanag sa kanilang katawan. Tumatagos din ang liwanag hanggang sa loob na ng ibang bahay kung saan ay naroon ang ibang mga maliliit na halimaw. Nagsisipagtakbuhan ang mga nilalang kapag nasisinaga ng liwanag. Pabalik sila sa dalampasigan, kaya lamang bago pa sila ganap na makabalik ay unti-unting naaagnas ang kanilang mga katawan dahil sa liwanag mula sa kampilan na hawak ni Toto. Mauubos kayong lahat! Hindi kayo makakabalik sa tubig dagat! Mamamatay kayo! Mga mumunting kampo ng kadiliman! Dahil marami ang mga mumunting halimaw na nagkalat, kaya nagpasya si Toto na umikot sa iba't ibang bahay. Kitang-kita ng mga kapitbahay ni Aling Carmen ang paglabas ng mga mumunting nilalang na umaatake sa mga bahay. Subalit isa-isang nabubuwal at naaagnas kapag nasisinagan ng liwanag mula sa kampilan. Samantala, mula naman sa kinaroroonan ni Marinela ay ramdam niya ang hindi magandang nangyayari sa kanyang mga alagad na umahon sa dagat. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi dapat maubos ang mga munti kong alagad! Magbabayad ang kung sino mang may kagagawa nito! Mula sa batong kinauupuan ni Marinela ay unti-unting naging paa ang taglay niyang buntot. Naglakad siya sa buwanginan habang walang anumang saplot sa katawan. Subalit dahil sa taglay na mahabang buhok, nagawa nitong takpan ang kanyang hubad na katawan. Samantala, lumabas na ng bahay si Norman at sinundan ang kanyang anak. Bagamat alam niyang hindi pababayaan ng mutya ng kabibe si Toto, bilang ama
ay naroon pa rin ang kanyang pag-aalala. Ngunit hindi inaasahan ay nagkasalubong sina Marinela at Norman. Kapwa na pahinto ang dalawa. Titig na titig ang sirenang aswang sa lalaki. Ipinangako ni Marinela na pagbabayarin niya si Norman dahil sa ginawa nitong pagtakas at pagtanggi sa alok niya para maging asawa. Kaya patitikman niya ito ng kanyang galit. Subalit ng pagkakataong yun, na makita muli ni Marinela ang lalaki, iba ang kanyang naramdaman. Sadyang nangingibabaw ang kakaibang uri ng pagmamahal niya para kay Norman. Dahil mortal si Norman, kaya ang kapangyarihan ni Marinela ay nagkaroon ng bisa sa katauhan ng lalaki. Hindi niya nakayanang paglabanan ang lakas ng hipnotismo ng isang sirenang aswang. Halika, mahal ko. Sasama ka uli sa akin. Sa pagkakataong to, hindi na ako papayag na mawala ka pa. Oo. Oo, Marinela. Sasama ako sa'yo. Minsan pa ay sumailalim sa kapangyarihan ng sirenang aswang si Norman. Muli ay naging sunod-sunuran siya. Wala sa lugar na yon si Toto dahil naging abala ang bata upang lipulin ang mga munting halimaw na nagkalat sa mga kabahayan. Subalit, naroon si Aling Carmen na kitang-kita ang nangyayari kay Norman. Norman, pamangkin ko! Huwag kang sumama sa kanya! Huwag! Akin na siya, matandang babae. Siya ang aking magiging asawa. Ang pagmumula ng aking bagong lahi. Nangako ka na hindi mo iiwan ang anak mo, Norman. Huwag mong iwan si Toto. Maawa ka sa anak mo. Masyado kang maingay, babae. Huwag mo akong galitin. Hindi! Hindi mo maisasama si Norman! Gamit ang hawak na bawang ay ibinatuyon ni Aling Carmen kay Marinela. Nasaktan ng sirenang aswang. Nagwala ito, kaya biglang nagbago ang anyo. Naging nakakatakot na halimaw si Marinela at agad na inatake si Aling Carmen. Hinawakan ng leeg ng matanda at handa na siyang kagatin ang leeg at sipsipin ang dugo nito. Wag! Wag mong saktan ang Lola Carmen ko! Dumating na ng sandaling yun ang batang si Toto. Wala na ang liwanag sa taglay niyang kampilan at nakabalik na ito sa kaluban na nasa kanyang bewang. Huwag kang makialam dito, bata! Ako ang harapin mo! Wag ang Lola Carmen ko! Pakialamera ang matandang to, kaya dapat lang sa kanya ay mamatay! Sa kabila ng kaguluhan na nagaganap, ay nanatiling walang kibo si Norman. Nakatayo lamang ang lalaki na tila walang pakialam sa mga nangyayari. Namamalagi itong nasa ilalim ng hipnotismo at kapangyarihan ni Marinela. Napansin ni Toto ang pagkatulala ng kanyang ama. Subalit higit na kailangan ng kanyang Lola Carmen ang tulong niya. Kaya upang matulungan ang kanyang lola, ay kinuha ni Toto sa kaluban ang kampilan. Itinaas niya yon at minsan pa, mula sa kanyang kabibing kwintas, ay muling lumitaw ang nakakasilaw na liwanag. Dumalo yon sa katawan ng bata patungo sa kampilan na nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Hindi kinaya ni Marinela ang liwanag, kaya kusa niyang binitiwan si Aling Carmen. Pagkakataon na yon ni Toto para harapin ang aswang na si Marinela. Inihanda niya ang kampilan upang itarak yon sa mismong katawan ng aswang. Subalit ganun na lamang ang gulat ni Toto nang biglang magbago ang anyo ng aswang na si Marinela. Naging dambuhalang isda na may pakpak ng paniki ito at agad na dinagit si Norman. Subalit naging mabilis naman ang kilos ng batang si Toto. Bago pagganap na nailipad ng aswang na si Marinela ang kanyang ama, ay ipinangsibat niya ang hawak na kampilan at bumaon yun sa katawan ng aswang. Hindi nito nagawang makalipad dahil sa kampilan na nakatusok sa kanyang katawan. Mabigat yun at hindi kayang ilipad ng aswang, kaya bumagsak sa lupa ang aswang
At ganun din si Norman na tulala pa rin at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Dahil sa pagkakatusok ng kampilan sa katawan ng aswang na nasa anyo ng isdang may pakpak ng paniki, ay nagbalik ang anyo nito sa anyo ng isang magandang babaeng si Marinela. Samantala, nilapitan naman ni Toto ang kanyang ama at hinatak ito papalayo sa sirenang aswang. Gamit ang mutya ng kabibe ay idinikit yun ni Toto sa noo ng kanyang ama. Dahil doon ay bumalik sa wisyo ang isipan ng lalaki. Ikinurap-kurap ang mga mata at inalog-alog ang kanyang ulo. Toto, anak! Teka, ano nangyari? Gusto ka na namang kunin ni Marinela, Tay. Hindi maaari yun, anak. Ayoko sumama sa kanya. Huwag na po kayo mag-alala, Tay. Hindi siya nagtagumpay. Ayun po siya. Hirap po sa mga kilos dahil nakatusok pa rin po sa katawan niya yung kampilan. Hindi niya rin po yung kayang hawakan. Ako ngayon ang tatapos sa kanya, anak. Humanda siya. Tumayo si Norman at buong tapang na lumapit kay Marinela. Pinigilan pa ito ng bata. Tay, huwag ka po lumapit sa kanya. Baka mapaano ka po. Subalit tila walang narinig si Norman. Nagpatuloy ito sa paglapit sa sirenang aswang na nahihirapan sa kalagayan dahil sa kampilan na nakabaon sa kanyang katawan. Nang tuluyan ng nakalapit si Norman kay Marinela, ay agad na binunot ng lalaki ang sandata na nakabaon sa gawing hita ng sirena. Mabilis ang kilos ni Norman. Pagkaraang bunutin mula sa pagkakabaon sa hita ni Marinela, ay muli yung itinusok ni Norman sa katawan ng sirena. Sa mismong dibdib nito, sentro, sa tapat ng puso. Humalaw sa sakit si Marinela. Hindi niya inaasahan na gagawin yun sa kanya ni Norman. Malalim ang pagkakabaon ng kampilan. Mula sa sugatang katawan ng babae ay umagos ang nangingitim na kulay ng dugo nito. Kung gaano kaitim ang budhi ni Marinela, ay ganun din ang kulay ng dugo na lumabas sa kanyang katawan. Walang maririnig ng mga sandaling yun, kundi ang pagpalahaw ng sirena. Sa bawat pagpalahaw ng sirenang aswang ay kasabay nun ang pagnangalit ng dagat. Lumaki ang alon sa dalampasigan. Waring nararamdaman ng dagat ang paghihinagpis ng kalooban ni Marinela. Hinawakan ni Toto ang kanyang kwintas at minsan pa ay naglabas yun ng liwanag. Ang liwanag mula sa kwintas ay tumama sa kampilan na nakabaon sa katawan ni Marinela. Matindi ang nilikhang liwanag hanggang unti-unting nilulusaw nito ang katawan ng sirenang aswang. Saglit pa ay ganap nang nalusaw si Marinela. Ang alon sa dagat bigla na ring pumayapa. Yun na ang naging katapusan ng sirenang aswang na kampon ng kadiliman. Ang nilalang na kinakatakutan sa baryo Biak na Bato. Ang mga pangyayaring yun ay hindi naging lingid sa mga taga-baryo dahil naganap yun sa labas ng bahay kaya marami ang nakakita. Maging si Chairman Berong ay nasaksihan ang buong pangyayari. Lumapit ang kapitan kina Norman. Nagtagumpay kayo, Norman. Tama ako. Si Toto ang magiging kasangkapan para tapusin ang kasamaan ni Marinela. Mahirap po, Chairman. Pero natutuwa po ako na nagawa ko po yun. Hindi lang po si tatay ang nailigtas ko, kundi po ang buong baryo. Tama ka, Toto. Yun marahil ang dahilan kung bakit itinadhana na tumira kayo dito sa aming baryo. Tama ang sinabi mo, Chairman. Sila ang ipinadala ng may kapal para gamitin at bigyan ng sagot ang matagal na dating ikinakatakot. Utang namin sa inyo ang aming buhay. Kayong mag-ama, ang bayani ng baryo Biak na Bato. Chairman, ang anak ko lang po. Hindi, Norman. Kayo ng anak mo. Kung hindi dahil sa tamang pagpapalaki mo kay Toto, hindi rin siya mapipili para maging tagapagligtas ng baryong ito. Ipinagmamalaki kita, Apo. Salamat po, Lola Carmen.
Pero alam kong hindi pa rin po ako magaling, kundi ang mutya ng kabibi po na ipinagamit sa akin ni Kapitan. Kaya po, ibabalik ko na rin po sa inyo ang kwintas at ang kampilan, Chairman Berong. Hindi na kailangan, Toto. Dahil ipinauubaya ko na sa iyo ang mutya at ang armas. Sadyang para yan sa iyo. Matagal ng panahon na kailangan ng mag-iingat dyan. At ikaw yun. Napatunayan kong ikaw ang karapat-dapat. Tinanggap ni Toto ang ibig mangyari ni Chairman Berong. Dahil alam niyang mas marami siyang matutulungan habang nasa kanyang pangangalaga ang mutya ng kabibe at ang kampilan. Hindi naman tumutol si Norman dahil suportado niya kung anuman ang makakapagpasaya sa kanyang anak. Kinabukasan ay may natanggap na tawag mula sa kanyang cellphone si Norman. Mula sa alagad ng batas sa Bulacan. Itinawag sa kanya na nahuli at umamin na ang pumatay sa kanyang asawa. Kasapi yun ng isang kulto at ngayon ay nakakulong na at pananagutin sa kasalanang nagawa. Bagamat wala na ring saysay ang balita para sa kanya dahil hindi na rin maibabalik pa ang buhay ng asawang si Rosing. Ganun pa man ay mapapanatag na ang isipan niya dahil magkakaroon na ng katarungan ang sinapit ng nanay ni Toto. Wala na rin silang planong bumalik pa sa Bulacan. Handa na nilang yakapin ang bagong buhay sa probinsya ng kanyang tiya Carmen, kung saan natagpuan na nila ang kapayapaan at panibagong pakikipagsapalaran para kay Toto. Ang maging tagapagtanggol ng kabutihan laban sa masasama at kampon ng kadiliman. Laging puno ng hamon ang ating buhay. Iba't ibang muka at iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi ito maiiwasan at pwedeng talikuran. Ang kailangan lang ay maging matatag upang ito'y harapin. Dapat wala din puwang ang kahinaan upang makamtan ang tagumpay na ating inaasam.